basketball as sports. A series doesn't start until a road team wins. Kaya naman sa Game 3 pa lang magkakaalaman talaga. Malaki na ang chance ng Celtics sa point na to history-wise, pero nakikita pa kung papalag pa ang Dallas at magkakaroon ng chance na makabangon. Inasahan na namang limado talaga ang Boston sa finals matchup na ito. Marami lang talagang nag-underestimate dahil sa naging path nila sa finals, lalo sa Eastern Conference nila ito ginawa. Pero ngayon nga, kontra sa hari ng malakas na West, 2-0 kagad nila ito early sa serye. Kaya mas lumakas pa nga ang Celtics dahil sa first 2 rounds ng playoffs, natalo pa sila sa Game 2 noon kontra Heat at Cavs. Well, actually, vulnerable naman sila nitong Game 2 para sa Dallas dahil ang pangit ng shooting nila sa 3. Natalo sila before kontra Cavs nang tumira lang sila ng 23% beyond the arc on 8 of 35 shooting. Halos same yan itong Game 2 kontra Mavs, isang 25% naman sila sa labas at may masamang 10 of 39 shooting. Malayong accuracy sa Game 1. Kung ikaw sa Dallas, kung gusto mong talunan ng Celtics, ito na yung best chance mo sana dahil wala yung strength nila. Hindi pa nga natin nababanggit na masama pa rin ang laro ni Tatum dito with 6 of 22 shooting, diba? Pero still, hindi pa nga rin nakaagaw ng panalo ang Mavs on the road. Si Luka Doncic, stable naman ang laro Mas inangat pa nga with 11 assists after ng 1 assist Game 1 niya. May 8 turnovers siya pero hindi naman yun yung main reason kaya natalo sila. Ang problema, hindi pa rin enough ang tulong na nakuha niya. Lalo nung second half, mainit kasi siya ng first 2 quarters with 23 points pero mas humigpit na ang depensa sa kanya nung second. Pero wala kang kayang mag-step up para sa team. Even si Kyrie Irving, sa previous series nila, naging strength nito ang scoring sa second half, making big shots at plays para maipanalo ang mga laro. Pero iba nga ang storya ngayon dahil bagsak sa 6 points a game siya sa second half ng unang 2 laro kontra Boston. At ang malupit pa, wala pa siyang nagagawang kahit isang tres ngayon sa finals. Kaya masasabing hindi pa rin talaga nararamdaman ng sobra itong si Kai so far sa serye. Kung akala nating nahirapan na siya sa OKC, mas matindi pa pala sa Celtics with Holiday, Brown at White. Tapos may halo pa ring malas dahil katulad ng Game 1, ang dami niya ring good looks na sinablay. Kaya hopefully makuha niya na ang groove niya sa Games 3 and 4 kapag sa Dallas na ang laro. Dahil kung hindi, magpapatuloy lamang silang dominahin nitong Celtics. Katulad kontra OKC, naungusan pa siya ni Washington na second best scorer ng team. Something na hindi magandang look para sa kanila. Lalo hindi na ang batang team ng Thunder ang kanilang kalaban, kundi ang experience at best team sa buong NBA na Boston Celtics. Kaya hindi na-afford na below average ang laruin ni Kai. Going sa Game 3 ngayong home court na ng Dallas, asahang mag-i-improve naman ang laro na Kyrie at the rest ng team, lalo sa shooting. 3-point shooting ang isa sa missing sa kanila so far. Lalo with Luka's game, kailangan nilang ma-knockdown yun para sa better na spacing for everyone. Biruin nyo kung i-exclude si Doncic Game 1, 3 tres lang ang nagawa nila as a team, habang itong Game 2 ay dadalawa lang. Tapos papatungan pa ng mga turnovers at terrible na free throw shooting. Ang sakit nun para sa chances nila. Pero yes, malakas din naman kasi talaga itong Boston. Hindi nga natin sigurado kung mauulit pa ba itong 10 tres lang nila sa Game 2. Nakakatakot yun kung lowest na pala nila ito this series. Tapos banggitin pa natin ulit na sobrang complete ng kanilang team. Di ba lakas ng roster? Kung si Porzingis ang nag-step up ng Game 1, itong Game 2 si Drew Holiday naman ang gumawa with 26 big points. Napakaraming capable na sisira sa game plan ng kalaban. Si Porzingis ang ilimit niya, biglang si Drew ang puputok. Sunod si Drew ang ililimit, biglang iba na naman. Napakaraming options. Tapos yung mga bad matchups din sa mga bigs itong Dallas, diba? Hirap na hirap silang bantayan itong Boston dahil lahat umangat. Kaya from averaging 6 blocks as a team sa playoffs bago ang finals, nainibagsak na lamang ito sa 2. Patunay yan na nailalayo talaga sa ilalim ng ring ang mga Dallas bigs. Dating mga X-factors, ngayon hindi na gaanong maramdaman sa floor. Tinanggal din kasi ng Boston yung most ng role at lob plays nila Lively at Gafford sa pagbigay kay Tatum sa kanilang mga Dallas centers. Naaalala nyo kontra Wolves na kailangang i-blitz o i-double si Luka sa pick and roll, so nakakatakbo si Lively paloob at pagka-receive ng pasa, nag-open up ang depensa ng Minnesota. Either passes ni Lively sa mga shooters or mismong tira niya nasa paint. Ngayon kontra Celtics with Tatum na nasa center ng Mavs, sa pick and roll plays, no need nang dumobble kay Luka or Kyrie dahil si Tatum naman yung mag-switch. Kaya niya yung matchup unlike sa Wolves na si Gobert yung may involved. Tapos kung si Derek Jones Jr. naman yung tatawagin ni Doncic para center ng Celtics yung madala, hindi naman ganun kalakas na role man si Jones at hindi rin siya threat sa pop. Kaya wala rin, pagpafokusan pa rin ng depensa si Doncic. Tapos kung successful naman yung switch, hindi rin naman ganun ka-liability ang mga centers ng Celtics, lalo si Horford. Ang ganda ng depensa niya kahit sa perimeter. Overall, napakaganda talaga ng plano nila Joe Mazzulla kontra Dallas. Buong playoffs, yung pick and roll at hunting ng mismatch ang gatasan ng puntos nila Doncic. Pero ngayon, hindi nga ito ganun ka-epektibo. Nakikita pa rin naman natin yan dito sa finals. Tulad dito na si Horford ang nakay-lively, normal, kaya pinamalas ni Luka yung husay niyang facilitator. Dito naman, kapag nag-drop si Porzingis, pupukul naman siya ng tres, kagaya ng mga nakaraang serye.
Yun nga lang, ilang mali lamang ito sa depensa ng Celtics. Sa actual na game plan nila, most of the time, hindi talaga nila kailangang i-double si Luka at Kai dahil sa effective na plano at capability na rin to play one-on-one dahil mahuhusay na defenders ang lahat sa team. We'll see kung ano magiging sagot dito na J-Kid para malusutan ng diskarte ng Boston. Sobrang importante ng Game 3 para sa Mavs. As in, kung manalo sila rito, magiging interesting pa ang serye. Pwedeng-pwede pa. Pero kung sakaling matalo nga sila ng ikatlong sunod, base sa history ng NBA sa trios, tapos na ito. O mga bata, kaya huwag kayong mawawala hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!